Alam nyo, paano kung yung mismong paghahanap mo ng katotohanan ay siya pang lumabag sa batas? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang komplikadong issue na umiikot sa isang kongresista, sa pamilya niya at sa tanong na, hanggang saan nga ba ang limitasyon para sa hustisya? So simulan natin dito sa isang kasabihan na siguradong pamilyar sa inyo. Ang mansanas ay hindi nalalayo sa kanyang puno. Itong ideya na to ang parang gulugod ng buong kwentong ating susuriin. Isang kwento tungkol sa dugo, sa pamana, at syempre sa kapangyarihan. Okay, so saan ba nagsimula ang lahat ng ito? Well, ang ugat ng kontrobersya ay isang insidente, isang mainit na komprontasyon sa loob ng isang opisina ng gobyerno. Okay, i-picture niyo to, Setyembre 2025. Mayroong di umanong mainit na agawan ng mga dokumento sa isang opisina ng DPWH. Nagresulta ito sa pagkasugat ni Undersecretary Maria Catalina Cabral, dumuduglo raw ang kamay, at sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ayon sa ulat, nandoon si Congressman Leviste, kalmadong vinivideohan ng lahat. Grabe no? Pero teka, para mas maintindihan natin yung bigat ng issue, hindi pwedeng dito lang tayo titingin. Kailangan nating balikan ang nakaraan, partikular ang pamana ng kanyang ama. Tingnan nyo tong timeline na to. Noong 2009, yung ama, si Antonio Leviste, nahatulan sa kasong homicide. Fast forward to 2025, yung anak naman, si Leandro, inakusanan ng assault at sa pilitang pagkuha ng files. Nakikita nyo na ba yung pattern na gustong ipakita ng source? At dito na nga yun. Ayon sa artikulo, parang may déjà vu. Parehong may kinuha na hindi kanila. Sa ama, buhay. Sa anak, mga dokumento. At pareho silang may justification sa kanilang mga ginawa. Ang isa, self-defense daw. Ang isa naman, para raw sa transparency. Okay, so dito napapasok yung medyo legal at technical na parte ng kwento. Kasi dahil sa paraan kung paano di umanong nakuha ang mga dokumento, may isang napakahalagang legal na prinsipyo ang pumapasok sa eksena. Ito yung tinatawag na fruit of the poisonous tree doctrine. Ano ba to? Simple lang ang konsepto niyan. Sinasabi nito na kung yung pinagmulan ng ebidensya mo o yung puno ay ilegal o lason, lahat ng makukuha mong bunga o ebidensya mula doon ay lason na rin. Sa madaling salita, hindi yan tatanggapin sa korte. So, ganito yan kasimple. Sa tatlong hakbang lang. Una, may ginawang illegal. Yan yung poisonous tree natin. Pangalawa, may nakuha kang ebidensya dahil doon, yan ang bunga. At pangatlo, dahil galing sa masamang puno, yung bunga, lason na rin. Sa mata ng batas, contaminated na yan, walang halag. At para malinaw, hindi lang ito basta-bastang opinion ha, kasi mismong Malacanang ang nagbigay ng babala. Sabi nila, yung ebidensyang nakuha sa ilegal na paraan, mawawala ng probatory value, ito ay magiging walang saysay. Malinaw yun, di ba? Kaya heto na yung malaking kabalintunaan, di ba? Yung mismong mga dokumento, yung Cabral files na dapat sanang magbubunyag ng katotohanan, ngayon ay questionable na ang halaga sa batas. Sila mismo yung posibleng nasira dahil sa paraan ng pagkuha sa kanila. So, lampas pa sa usaping legal, may mas malalim na tanong dito. Yung tanong tungkol sa tama at mali, isang debating ethical. Ito yung classic na tanong, di ba? Do the ends justify the means? Ibig sabihin, okay lang bang gumawa ng mali para sa isang bagay na sa tingin mo ay tama? Sabi ng mga tagapagtanggol ni Leviste, oo, para sa transparency. Pero ang tanong ng artikulo, talaga nga ba? At dito, malinaw na malinaw ang sagot ng source material, isang malaking hindi. Ang punto nila, hindi pwedeng isulong ang transparency sa pamamagitan ng pagnanakaw, hindi mo makakamit ang accountability sa pamamagitan ng pananakit. Kasi kung yung mismong tagapagtaguyod ng batas ang unang lumalabag dito, ano pa yung saysay ng rule of law? Dahil sa lahat ng yan, hindi pa tapos ang kwento. Actually, baka nagsisimula pa lang. Kasi yung susunod na battleground, posible sa loob na mismo ng Kongreso. Isang pagtutuos sa etika. At pakinggan nyo to ha, sinabi mismo ni Representative Terry Ridon, sabi niya hindi pwedeng maging lugar ang Kongreso kung saan nililinisin yung ebidensya na galing sa kaduda-dudang paraan para lang maging lehitimo sa mata ng publiko. Ang bigat nun, di ba? Hindi na lang ito tungkol kay Leviste, tungkol na ito sa integridad ng buong institusyon. So ano bang pwedeng mangyari kung itutuloy yung ethics complaint? Well, maraming posibleng kahinatnan. Pwedeng mag-umpisa sa isang formal na investigasyon.
Tapos baka may censure o yung formal na pagpuna. Pero pwede itong umabot sa pinakamatinding parusa. Yun ay ang tuluyang pagpapatalsik sa kanya mula sa Kongreso. Kaya sa dulo, dito tayo bumabalik sa tanong tungkol sa dugo sa pamana. Ang pinakatanong na iniiwan sa atin ng article ay ito. Sa pagkakataong ito, mananaig bang accountability o muli na namang poprotektahan ng pribilegyo at ng apelido ang isang leviste? Yan ang tanong na kailangan nating pag-isipan.